Magbuhay mga lakotsero at lakotsera! Nag-commute ang aming team papunta sa lungsod na mas kilala bilang Marching Band Capital of the Philippines, Bacoor City, Cavite. Siguraduhin handa na sa ating lakwatsa dahil ating lalakbayin at sisilayin ang ating munting kasaysayan. Tara, lakad na! Akong Alaba, mga makasaysayang istruktura at nagmamartsang mga banda. Ilan lamang ito sa mga bagay na maaari niyong matunghayan dito sa lungsod ng Bacoor, lalawigan ng Cavite. Ang Bacoor ay naitatag noong ika-28 ng Setyembre taong 1761. Naitalaga naman ito bilang isang syudad noong ika-23 taong 2012. Sa tagal ng pag-iral ng lungsod na ito ay talaga namang hitik na hitik ito sa kasaysayang lokal. Alam niyo po ba kung anong history ng Bahay Tisa o Cuenca Ancestral House? Hindi. Pero po naririnig-rinig ko lang siya sa mga sa mga kwento yung gano'n. Kaya nung araw, nauwian niya ng mga Kastila. Pagkatapos, sa panahon ni Emilio Aguinaldo, ginawa nila yan na dahil sila nagmi-meeting na Emilio Aguinaldo. Andito tayo ngayon kung saan nakatayo ang Ancestral House ng mga Cuenca. Dito madalas nagpapakain ng Hermana Mayor tuwing kapistahan at iba pang okasyon. Ngunit alam niyo ba na establishmentong ito ay mahalaga para sa ating kasaysayan? Mula noong Hulyo 15, 1898, naging opisyal na opisina ito ni General Emilio Aguinaldo, ang unang formal na Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa isang lathala ng National Magazine noong 1910, Cuenca House is the birthplace of Philippine insurrection, where the first meeting of Aguinaldo and his cabinet was held and the Philippine Republic was organized. Noong August 1, 1898, sa bahay ng mga Cuenca naganap ang panunumpa ng tinatatyang 200 ng mga local na opisyales ng bansa at pinirmahan din dito ang Acta de Independencia na nagsilbing Declaration of Independence ng mga Pilipino. Bukod sa mga ito, nakagawa rin dito ng 106 na mahalagang dokumento, 3 proklamasyon, 2 circular, 2 presidential order at 14 na presidential and government decrees. Ito ang nagsilbing presidential residence ng unang pangulo na naging kauna-unahang bansang republika sa Asia, hanggang sa malipat ang opisina ni Aguinaldo sa Malolos noong Setyembre 10, 1898. At ngayon, kilala niyo na ang Cuenca Ancestral House na siyang naging unang Malacanang o place of residence ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pag nasa Bacoor ka, hindi rin mawawala ang mga bandang nagmamarcha sa kalsada at mga eskinita. Ang mga ito ay pumaparada habang tumutugtog na at kung minsay umiindak at nag-exhibition pa pag may mga pista at iba pang kaganapan. Gaano po kahalaga ang kultura ng marching band sa Bacoor? Mahalagang marching band sa aming mga Bacoreño, lalo na sa aming mga musikero, na napamahal na sa aming musika. Naisa puso na kasi namin ito. Kahit nakabilad o nauulanan habang nagmamarcha, hindi na mahalaga yung pera. Ang mahalaga, yung passion naming tungtog at makibahagi sa pagbabanda. Paano po napapanatili ng Bacoor ang kultura ng marching band sa kanilang lugar? May incentive kasi yung lokal na pamahalaan sa mga musikero ng Bacoor at talamak yung pagyakap sa kultura ng marching band dito. Kaya bata pa lang, naasahan na sa pagdating sa musika at pagmamarcha sa kalsada. Na-enjoy nila, tas may naasa pang kaalaman sa kanila. Dambalasik naman talaga pare. Napakayaman sa local history ng Bacoor City, Cavite. Biruin mo, dito natin nakita ang pinakaunang Malacanang ng Pilipinas. At napanatili pa nila ang tradisyon ng pagmumusika. Tiyak na ganito rin ang ibang lungsod sa Pilipinas. Kaya naman, samahan nyo kami hanggang sa susunod na episode ng Saysay Silay. Lakbayin, silayin ang ating kasaysayan.
Di na kaya sa may dulong bayan at habay, Bacoor kasumabay, may panulat ang kamay. Ang lugar ay pinagtibay at di ko inatrasan. Aming bagay ay nagbunga parang sinigwelasan. Mabolo, banalo, dumako ng alima, nais mang tapatan. Mga dayuhan ay halina,